What's up guys? Magandang araw sa ating lahat. For today's vlog, alam nyo naman, nakita nyo naman na sa ating thumbnail, no? So papunta tayo ngayon ng General Trias, Cavite. Kahapon umalis ako ng bahay, nagpagas lang ako. Nag-video pa ako pero hindi ko na in-upload kasi parang ewan lang eh. So pupunta tayo ngayon ng General Trias, Cavite. At kinontak ako ng aking sponsor at siya ay may papagamit sa atin. So alam nyo naman na, nakita nyo na siguro. So medyo kinakabahan ako na excited kasi first time nating makagamit ng ganon. And actually talagang ayaw ko pang gumamit ng ganon kasi sobrang laki na yung magagamit natin lalo, di ba? So samahan nyo ako guys, tara, let's go. Kadalasan ko kasing dinadaanan guys kapag papunta ako ng Cavite is South Expressway, which is ang exit ko is MCX doon sa South. So kasi gusto ko laging dumadaan sa Daang Hari, mas mahaba, mas enjoy. Pero this time, kasi first time ko lang dito dumaan nang nakamotor ng nakamotor dito sa may Skyway dito. Mas malapit kasi dito pag papunta ng Cavite, lalo na sa Gen 3. Kaso nga lang, ang top speed lang dito is 60, pero tayo ay magse-70. Kamote, si Papa Lens. Eto, maganda yung panahon, mainit. Which is good, no? Kaysa umuulan-ulan, hindi natin may enjoy yung drive. So, mga subscriber ko dyan sa Bicol, no? Si Papa Lens pala ay nagbabalak umuwi next week, pero hindi pa siya sure kasi doon sa amin sa Kamsur is hindi pa sure kung hindi na kailangan ng mga requirements kapag papasok ka ng bayan ng Kamsur. Pero kung sigurado talaga na hindi na kailangan, well, talagang tutuloy tayo. Siyempre gusto rin natin makita yung lolo natin doon, no? Walang kasama ron eh. Pero siyempre magmumotor tayo para mas masaya. May panibago tayong vlog. Let's go! So andito na tayo ngayon sa may Cavitex at napakaluwag. Kitang-kita nyo naman. Ano kayang lake to? Laguna Lake? Cavite Lake. Shoutout ka lang kuya. So tuloy na lang natin mamaya dahil ayokong sumingit dito sa toll gate. Nakakaya naman, no? Alright. Okay guys, malapit na tayo. Konting taste na lang. Konting taste na lang, malapit na tayo. Alright, Lancaster, New City. Ito na tayo, lulusot lang tayo. So naandito na tayo, no? Hanapin ko na yung bahay. Banking. Oh, may buhangin. Delikado. So may ano kasi dito may guard kasi rito Tingnan natin kung papapasukin tayo kahit wala tayo sticker. Kikindatan natin si Manong. So unang guard house kaliwa. Alright, binuksan lang. Gaganda ng bahay dito guys, Lancaster. Saan tayo? Dito sa kabila. Alright, and we're here.
Hi guys, andito tayo ngayon sa Gen 3 at nakarating na tayo dito. Punta ako sa sponsor ko. Papakita ko sa inyo. Ito, nakikita nyo tong jacket na to, Dainese. Sabi ko sa inyo, artista yung sponsor ko eh. Ayaw nyo kasing maniwala eh. So nandito ako para ipa-test drive sa atin ang kanyang yan. Oh my God! Ayan, GS 1250. Alright. So sa mga gusto makilala ang aking sponsor, artista lang naman siya, si Mr. Jericho Rosales. Siya may-ari nitong GS. Yan ang sponsor natin dito sa jacket. Ayaw niyang sabihin kung magkano to. So yan ang sponsor natin, si Sir Jericho Rosales. So nahihiya pa siyang magpakita kasi ganoon talaga pag gwapo. So test drive na natin tong GS 1250 nya. So para makita nyo, konting review lang din kasi hindi ko pa siya actually kabisado. So let's go. So bago tayo mag-umpisa guys, may tinuro sa akin si Sir Jericho Rosales, no? Kasi mayroon siyang auxiliary lights, dalawa. Which is ito malaki oh. Saka itong maliit. Ayan. So kapag itong switch na to, pinindot ko isang beses. Tapos itong iniikot na to, ito sa kaliwa. Long press ba? Long press. Ito. Long. Yun, umiilaw. So pwede ko na siyang i-adjust para lumakas yung ilaw. Ayan o, nakikita niyo yung lakas ng ilaw. Tapos pag hininaan, ganyan. Pag off, red. Pag 4 seconds, 1, 2, 3, 4. Ayun, umilaw yung isa. Tapos ayan o. Tapos press natin na isa. Tapos kanan. Pag nag-blink na siya, ayan, ibig sabihin pwede mo na siyang lakasan. Ayan o. Mayroon niya lumalakas o. Hinaan natin. Hina. Lakas. Alright. Yun lang. Yung settings nitong yung suspension niya sa likod, mataas siya. So may adjustment din para dyan. Ito yung pipindutin natin long press natin siya. Tapos lalabas dyan enduro tsaka max. Ayan o. So kailangan mo lang tong i-long press para mapunta siya sa sa suspension. Long press natin. Ayan na. Minimum siya. So bababa na siya. Ayan o, nakikita niya bumababa o. Diba? Ayan ang tinatawag na electronic control system nitong GS. Kaya sa mga hindi naman katangkaran, di ba? Huwag kayong matakot bumili ng GS kung meron kayong pambili. So kayang-kaya nyo naman, di ba? So tara, test drive na natin.
Alright guys, hawak-hawak na natin itong GS 1250 ni Sir Jericho Rosales. Woohoo! Kinikilig ako guys. Ito na yung pinakamagandang motor na nahawakan ko actually. Natutuwa talaga ako guys na may kasamang kaba. Ngayon lang ako nakaka-testing nito, no? So hindi ko na kailangan pumunta pa ng BMW para lang makatesting ng ganitong motor. Salamat. So short review lang to guys kasi hindi ko naman kabisado itong motor na to, no? So umpisahan natin dito guys kasi sensya na kasi kinikilig ako. It's your lens. So itong motor na to guys is GS 1250 exclusive. Ang kulay nito is black tapos gold yung rim. At itong motor na to ay merong electrical suspension, no? Sa likod. Nakita nyo naman siguro kanina kung paano ko in-adjust yung suspension niya sa likod, kung gaano kababa yung binababa niya. And meron na siyang heat grip pag malamig yung biyahe nyo. Kumari babiyahe kayo ng Baguio, so pwede mong pindutin yung heat grip nito. Itong hawakan iinit, no? Magandang magandang gamitin to para sa mga malalamig na biyahe, no? Nalilito pa ako kasi may mga lumalabas siya na hindi ko maintindihan. So ito pala ay may electronic suspension, heat grip, may cruise control na siya pero hindi ko pa natatry. Mamaya susubukan natin, kikilalanin muna natin siya ngayon, no? Kasi mas mabigat to sa dala-dala nating Tracer, no? Boxer type engine, twin. Ayan, no? Laki, kita nyo dito, di ba? At ito ay nagkakahalaga ng tumataginting na 1.5 M lang naman. Oh hell no. Sana all, di ba? Tsaka sa mga hindi po pare-parehas ang GS, no? Pero sa mga settings naman pare-parehas naman siya actually. Magkakaiba lang dito yung GSA na tinatawag, yung GS Adventure, mas malaki yung tangke. Ito kasi 17 liters, and yung GSA meron siyang 30 plus liters na na tangke. So kapag maglo-long ride ka, hindi mo na siya kailangang pagasan lagi, no? Malayo na yung mararating niya. Then meron pang GS din na HP, which means is high performance. Tapos yung GSA naman is GS Adventure. Yeah, di ba? Napakalaki nito guys. Dito pwedeng pansingitan. Dadali tayo dito. Sa power, no, hindi ko pa siya na testing dahil alam niyo naman dito traffic, no? So meron rin pala tong 6.5 inches na ayan, panel gauge. May digital siya. Ito yung cellphone ko. Ito yung panel gauge ng GS na to, no? 6.5 yan. Marami siyang features, talaga nakakabaliw guys. And eto, tignan dito pala sa pindutan, makikita nyo na kung gaano kakomplikado to. Pero kung ikaw naman ay may-ari nito, saglit mo lang siguro tong matututunan, di ba? So meron siyang menu, meron siyang cruise control, syempre signal light, busina, ABS, tapos suspension. Then sa kabila naman yung mode. Ayan, kung makikita nyo, pipindutin ko yung mode. Ayun, makikita may lumalabas, road. Pipindutin ko ulit. Dynamic Pro, Enduro Pro, and Rain mode. So habang umaandar ka, kahit nakasilinyador ka, pwede mo siyang palitan habang umaandar. Pare yan, road tayo ngayon, pinalitan ko sa Dynamic Pro. Hanggat hindi ako nagbibitaw ng silinyador, hindi siya magpapalit. Ngayon kapag nagbitaw na ako ng silinyador, sa kanya lang i-ship doon sa may mode na yon. Alright. Then marami pa tong special features, no? So actually na-speechless talaga ako kasi ngayon lang ako naka-testing na itong motor na to. So salamat pala kay Sir Jericho Rosales sa aking sponsor, no? So try natin to.
speed. Woo! Oh, lakas. Lakas guys, ang lakas, ang lakas. Naka-dynamic pro tayo, so lipat natin sa road kasi para mas masaya. Yan, road lang tayo, road. Woo! Ang laki. Ang laki na ito. So, testing lang naman natin to. Wala naman tayong pupuntahan. Test drive lang natin to. La, grabe. Mas mabigat talaga to guys doon sa dala nating Tracer. Ngayon lang ako makakapagkumpara ng motor kasi yun pa lang natetesting nating motor at ito. Ayan oh. Mabigat talaga siya pag ginaganto oh. Yung mag 8-8 ka konti. Ang bigat niya kasi boxer type nga oh. At nga pala, nanonood din ako ng mga review nito. Malaking tanong sa akin yung mga mga pangalan na yung acronym tulad nito, GS1250. Ano bang ibig sabihin ng GS sa GS1250 ng BMW, no? So actually, ang ibig sabihin ng GS sa GS1250 is Grande Sports. Tama? Grande. Galende. Tsaka meron na siyang auto blip and quick shifter. Ito yung tulong na itong quick shifter na to, kahit hindi ka na mag-clutch, pwede kang magpalit ng shift. Hawakan, tignan nyo to naka segunda tayo, magte-tercera tayo, wala akong hawak na clutch. Hindi rin ako magbibitaw ng silinyador. Shift. Di ba? 3. Naka-tercera na tayo. Kwarta. Di ba? And meron na siyang auto blip. Pag nag-downshift ka naman, ayan kahit hindi ka na rin maghawak ng clutch, pwede mo siyang ibaba ng gear. So, test natin din yung nito, pag tumayo. Halos walang pinagkaiba sa Tracer natin, guys. Same sila kasi adventure type to eh. Yung atin namang Tracer, sports touring siya. May pagka-adventure siya pero hindi siya pure adventure. Pero pareha silang upright, yung relax yung upo, di ba? Tulad nitong GS exclusive, no? Tsaka yung suspension niya, ito yung dating gusto kong malaman. Yung sa suspension niya na bakit minsan kaya ng mga hindi namang katangkaran yung GS, ang taas-taas nun. Yung pala ang ibig sabihin. Kaya pala siya electronic suspension. So kapag hindi mo siya abot, tingkayad ka, si settings mo lang siya, papaikliin mo lang yung suspension sa likod. May maximum tsaka may minimum. Alright? So susubukan natin yung cruise control nito, guys. May cruise control to eh. Yung kahit hindi na ako mag silinyador, kusa na siya, kaso nga lang hindi pwede rito eh. So ayan, naka-road tayo at ayan ang takbo natin at ang ating gear Primera at ito yung takbo natin 26, 27, 28 yan. Saka etong GS na to parang actually lahat na nandito na eh. Kapag ikaw ay madalas magbabiyahe tas naka big bike ka, then gusto mong relax, ito na yung para sa'yo talaga eh, yung GS na to. Kasi tulad ng mga sports type na bike, yung nakatuwad, no, napakahirap talaga nun kapag magbabiyahe ka. So ito nandito na lahat, malaki yung tangke, tipid, di ba? Tapos may cruise control, may heat grip. Then pwede mo rin dito i-connect yung yung cellphone mo. Ayos, pati itong device natin na to. Tuwan-tuwa ka ako. Kasi kuwari, yung cellphone mo nasa loob na ng bag mo, tapos may tumawag. Kung naka-connect dito yung yung device mo, cellphone mo and intercom, makikita mo dito sa sa dashboard niya, lalabas ko pag may tumatawag. So pwede mo na nang sagutin kahit nagda-drive ka, hindi mo nahawakan yung cellphone mo, di ba? May pipindutin ka lang dito para sagutin yung tumatawag, di ba? Pwede ka rin magpatugtog, makikita mo dito yung music mo. So ito guys, papakita ko sa inyo, no. Kung nakikita nyo yung pako sa kaliwa at sa kanan,
makikita nyo lapat talaga siya. Sabihin natin mga 90% lapat siya yung pako sa kaliwa at kanan, dalawa yung nakababa. So susubukan natin siyang itaas yung kanyang suspension sa likod. Ito, tatry natin. Ito yung switch nya. Hold lang natin at isang hold. So may lalabas auto. Yan, auto. Pag naka-auto pala, isi-sensor ng motor na to kung gaano kakabigat para alam niya kung ibababa niya yung suspension o itataas. So gagawin nating maximum. Titignan natin kung gaano siya ka-taas. Ayan, max. So yung pa ako lapat pa rin, pero automatic na yung tataas na yan. Ayan, nararamdaman ko na siyang umaangat. Ayan, umaangat na siya. Ay, ang taas. So ayan, naka-maximum na tayo guys. Tignan nyo yung pa ako. Ayan o, nakating kaed na ako kanina hindi, diba? Ngayon nakating kaed na ako harap, ay kaliwat kanan. Ang taas. Halos yung pa ako na nakaganto na lang yung pa ako. Kanina na nakaganito. Kaya mga ganyan. Ngayon nakaganito na. So bababa ulit natin kasi sobrang taas. Mahirap pag na-traffic tayo eh. Ayan, minimum. Ayan na, bumababa na siya, nararamdaman ko. Ayan o. Alright. Lapat na ulit. And tingnan natin yung settings nya guys. Menu. Ayan o, settings, telephone, media. Eto, pag na-connect mo na yung cellphone mo rito, iilaw na siya yung media tsaka telephone. Alright. Navigation, dito yan yung GPS na sinasabi ko sa inyo kanina. In my vehicle. Alright, tignan natin. Marami siyang settings actually. Yan, makikita mo yung temperature nya, and oil change, yung PSI, yung hangin ng gulong sa harap at saka sa likod. Ayan. Yan. Ito naman yung 306 kilometers na nakikita nyo dyan. Ibig sabihin 306 kilometers na lang yung kaya ng gasolina nito papunta. So mamomonitor mo talaga kung mauubusan ka na ng gas or hindi, di ba? Ayan, marami siyang settings natin. Ayan o, onboard computer, journey 100 ba? Marami yan, marami talaga siya. Ayan o, trip computer, tire pressure, service requirements. Ayan o, para malaman mo yung mga yung mga settings nito at kung kailan siyang i-maintenance. Alright. So yun, tuloy natin ang ating biyahe para malaman natin to. Tsaka lambot ng suspension niya guys. Talbog-talbog. Ang sarap talaga ng ng quick shifter. Yung ating motor kasi is wala nun eh. So nakakapagod magkambyo ng magkambyo. Mag-clutch ng mag-clutch. Nakakapagod. Sa mga hindi po nakakaalam at never ko ring narinig at nakita na sinabi nila nakita na sinabi nila sa mga vlog na pinapanood ko na nagre-review nito, ni isa wala akong narinig na sinabi nila kapag nagpepreno ka dito sa harap, kasabay na ng likod na gulong mo yung pumipreno. Which is pag nag-handbrake ka, harap at likod mong gulong yung pumipreno. Meron din tong special features lalo na kapag nag-enduro type ka, nasa mga off-road ka and medyo mga paangat. May mga suddenly na mapapatigil ka kasi nga 'di ba sobrang taas. So aalanganin ka. May mga pagkakataon na titigil ka sa mga paahon, 'di ba? So wag kayong mag-alala kasi malupit tong motor na to. Wag kayo. Kapag nangyari yon, gamit nyo tong motor na to sa medyo pahon kayo, tapos biglang hinto kayo at namatay yung makina, automatic madedetect siya ng motor na nasa paahon ka or nakalin yung motor ng ganyan. Automatic siya, magbe-brake siya harap likod. So yung motor mo magi-stay lang kung saan ka namatayan, di ba? And hindi lang yon guys, kapag nakatigil kayo and pag nakatigil kayo dito at yung preno ng yung handbrake diniinan mo ng with yung medyo malakas, so madedetect niya yung handbrake na yon at kumbaga sa sakyan mag-handbrake siya talaga, di ba?
So try nga natin yun. Saglit lang dito. Kasi mahirap kasi pag hindi mo talaga alam eh. With pressure. Hindi niya nadedetect. Ba't ganun? Siguro may mali lang akong ginawa. Ba't meron siyang ganong special feature, may handbrake? Ewan ko, kailangan patayin. Kailangan ba patayin? Hindi siya gumagana. Hindi ko alam kung paano. And ito guys, papakita ko sa inyo kung gaano to kalupit na motor na to kahit walang susi. So ayan, nakita nyo. Papatayin natin siya ngayon. Patayin natin siya. Ayan, patay na siya ngayon. So magagalaw-galaw mo pa tong manibela. And subukan nating ilock. Ganito ang pag-lock nyo. Ayan. So nakaganyan na, nakakaliwa na. Ilolong press mo lang siya. Tapos may tutunog. Oh, may tumunog. So nakalock na siya guys. Tingnan nyo ha. Oh, ayaw na. Amazing. So paano na natin ngayon to i-unlock? Tanga. Alright. Oh, yun lang. Isang pindot lang. Alright. Open na natin ulit. Oh, ganda. Alright. Tuloy sa pagbablog. Woo! Quick shifter, I love you. May auto blip din. Ang ganda ng auto blip nito, guys. Panalong panalo. Alright. GS 1250 for the win. So sa mga alam ko dito sa motor na to, marami pa akong alam dito, pero hindi ko na siya masabi. Alam ko meron pa akong gustong sabihin about dito sa motor na to, pero talagang nai-speechless talaga ako. Syempre GS na to guys, GS na to. Woo! So meron pa pala akong gustong i-try dito sa motor na to, yung cruise control na sinasabi ko kanina, which is hindi na natin kailangan magsilinyador para umandar to ng dire-diretso. Diba? Kaya natin kailangan maluwag para mas maganda. Andi dito yung switch ng cruise control nya guys. Ito. Yan. Kaso traffic dito, paano yan? So bago natin pala try itong cruise control na sinasabi ko, muntik ko na makalimutan guys. May bago tayong intro, pansamantagal lang, no? So bago natin gawin, please watch this intro. Pero napakasimple lang naman nito. Alright? Okay, let's go! Hadouken! Sa preno, ayos yung preno guys, napakasarap, smooth. And may isa pa akong nalaman guys, which is totoo naman, dati naririnig-rinig ko lang, yung pag nakaganito kang motor at dumaan ka sa lubak, imbis na yung lubak na mararamdaman mo ganon, tag-tag, hindi ganon. Boss Reed, di ba? Sabi mo yun, ganon, di ba? So try natin, pero lipat tayo sa Dynamic Pro para ma-detect niya na sa lubak tayo. Yan, naka Dynamic Pro tayo. Alright. Sarap talaga ng quick shifter. Smooth na smooth. Oh, dito tayo sa lubak oh. Oh. Hello. Oo nga, ang lambot guys. Ang lambot na suspension, para ang naka-Fortuner. Ang ganda na suspension nito ah. Woo!
napakahirap guys kung ikukumpara ko siya dun sa may tracer natin, kasi talagang ang layo talaga guys ng ano, pagitan nitong motor na to. Kasi ito talaga pang adventure talaga to, pang long ride kumbaga, di ba? As in, itong motor na to ginawa talaga to para sa long ride. Alright, so tatry natin ang cruise control nito. Cruise control on. Cruise control ba? Paano? Hindi eh. Ayun na, cruise control na guys. Ayun na, naka-cruise control na nga siya guys. 40 lang yung takbo natin, 44. Alright. Oh. So, paano siya patayin? Base sa aking research, hawakan mo lang yung preno, titigil na siya. Alright. Oh, di ba? Wala na. Wala na yung kanyang cruise control. So, off natin. Off na. Ayos! Saya! Saya! So itong GS1250 exclusive guys, actually hindi na siya stock. Pagkabili daw nito sa BMW, pinaset up na. Ang mga hindi kasama nito kapag binili mo is itong crash guard, itong mga ilaw, auxiliary lights, busina, and Akrapovich na tambucho, carbon tip, at itong bracket sa back side panel, and ito actually back. Tatlo siya kanina, 'di ba? Nakita nyo naman yung kasama niya, may tatlo siya, meron siya rito sa kabila, kaliwat, kanan. Nagkakahalaga lang naman ito sa BMW, itong box na to at saka yung left and right side panel. Nagkakahalaga lang siya ng 150,000 lang naman, no? So ito ang ating vlog for today. GS1250 exclusive. Ayan ang kulay niya, kaya tinawag na exclusive. Yan ang kulay niya, black at gold yung rim niya. Yan, mas malaki ito sa atin tracer at mas pogi. Lahat ng features na kapag maglo long ride ka, andito na sa motor na to. Kaya kung ikaw ay nagbabalak bumili at napakayaman mo, why not, di ba? Kung mahilig ka mag long ride, ito yung para sa'yo talaga. Although 2-cylinder lang siya, pero boxer type siya, di ba? Kaya na itong tumakbo pa rin ng mga 250. Yan, pataas, 250 km per hour. Kaya itong bike na to, itong big bike na to, hindi mo siya pwedeng maliitin. Actually mas malakas yung tracer natin sa arangkada, pero kapag duluhan, kawawa na siguro yung tracer natin dito sa GS. So, ginawa siya para sa smooth na biyahe, yung relax ka, di ba? Ito namang GS na to, adventure type, hindi natin siya pwedeng ihalin tulad sa mga motor na sports type, dahil napakalaki ng diferensya talaga ng mga sports bike dito sa mga adventure bike. Alright, at ito na rin pala guys yung kanyang susi, no? Ito kasing motor na to keyless na. So kapag itong pinakasusi niya is kapag malayo ka, hindi siya i-start, no? So isang magandang feature siya para hindi manakaw, no? So kung mangyari man, pero wag naman sana, no? Kapag tinutukan ka at ito ang gamit mo, ibigay mo na. So kapag dinrive nila to, hindi nila alam, hindi pala sinususian. Alright, titigil yan kusa. Pero kapag malayo to, actually mga ilang hakbang ba, kahit mga ganito kalayo guys, pag itong susi malayo, mga ganito kalayo lang hindi siya mag-i-start. So kailangan ang range niya is siguro mga 7 1/4 na dangkal lang yung layo. So diba, so nakalagay kasi siya dito sa bag ko. So wala na siyang susian dyan, no? Kita, ito yung pinaka pinipindot para bumukas siya. So kapag malapit tayo sa motor na to at nasa atin ang susi, aandar siya para sa atin. So alright guys, tayo ay pabalik na. At sa mga gusto pa magtanong about dito sa motor na to, actually hindi naman sana ito yung una at huli nating testing dito sa motor na to, di ba? So
sa mga may tanong pa about dito sa motor na to, pwede naman nating i-review ulit, di ba? Sana pagbigyan. Yee! Alright! So pabalik na tayo. Ayun lang ating ano nito, test drive ng GS 1250 exclusive. Napakasarap guys. Solid tong motor na to. Ang sarap i-long ride. The best to, the best. Wala akong masabi talaga. Panalong panalo tong motor na to. Lakas ng power nito guys. Naka Dynamic Pro tayo. Woo! Solid. Grabe ang smooth talaga ng makina niya guys. Hindi ka makakaramdam ng pagtigil sa makina niya kapag naka-quick shifter ka. Di ba pag kumakambyo ka ng paganyan, diretso, biglang pag nagkambyo ka, titigil konti, biglang hahataw. Ito hindi, isang diretso lang. Ayan o. Tresera. Oh. Woo! Yes, yes! Try natin dito sa lubak. Yan sa lubak. Kala nyo ha? Oo. Ang lambot pa rin. Ang ganda ng suspension. Ayos to. Oh. Panalo talaga to sa sa mga lubak, guys. Woo! The best. GS. So hindi ko pa nakikita kanina kung nasaan ng nito eh. Wala kasi siyang, hindi ko lang alam kung wala talaga. Wala siyang indicator ng gasolina mo. Pero may makikita kang kilometers kung ilan na lang yung kaya ng gasolina mo. Dito yung nakikita sa taas. Ito yung 7,481 kilometer. Pero hindi siya yung hindi pa siya yon. May talaga, may ililipat ka lang para makita mo kung ilang kilometro pa yung kaya niya. Alright, try natin mag cruise control, okay? Kahit mga 40 lang, 50, ay 40, try natin kumambyo ng Tresera. Yan, set natin, baba natin. Alright, ayan, cruise control tayo guys. So wala tayong kamay wala tayong kamay, hindi natin hawak-hawak yung silinyador Ayan, umaandar siya ng dire-diretso. Yan. Pero don't try this kasi pang pang expressway lang to. Dito nasa tayo eh. Sa kalsada lang tayo eh. So ayan, yung takbo niya 45, no? Consistent siya doon sa pacing na yan, 44, 45 yan. So kapag titigil mo siya, pwede mo siyang ipreno. Ayan na. Wala na siya. Sabay i-off mo na dito sa cruise control. Alright! So sa driving position, wala namang halos pinagkaiba sa ating Tracer. Same siya ng body position. Mas mabigat lang tong iliko kapag dahan-dahan. Kasi nga boxer type, napakalaki ng makina nito, ayan nakalabas. Mas labas pa sa tuhod natin. Ayan di ba? So may mga napapanood din akong review nito na kapag ito ay tumumba, hindi siya actually tutumba ng talagang dapa. Tutumba siya ng mga 45 degrees lang siguro yung tumba niya, kasi nga meron siyang crash guard sa kaliwa at kanan. So yun yung magandang feature ng motor na to, di ba? Kasi may crash guard. So kapag bumili ka nito, mapapagastos ka pa talaga ng crash guard. Hindi ko lang alam kung magkano yan. So ayan, cruise control tayo ulit. Cruise control. Ayan, naka-cruise control tayo. Hindi natin sinisilinyador, wala tayong hawak. Ang takbo niya is 42. Pwede pa natin yung paangatin pala. Pipindutin mo lang dito, kaso nga lang kasi nasa tayo eh. Kalsada yung babae mo 40. Pwede mo pataas yung 100. Pwede sa expressway, sa highway yan. Maganda. So ganito lang yung gagawin natin dahan-dahan lang to Huwag nyo itong gagayahin guys sa mga ganitong klase ng kalsada. Kasi napakadelikado, no? Advisable lang to sa mga highway, expressway. Yan.
Kapag gusto mo magtimpla ng kape, di ba? Gusto mo uminom ng tubig, yan, joke lang. Baka gawin mo mga naka-GS, naku po, ako pa isisihin. So, marami akong nalalaman sa motor na to, no? So, hindi na tayo magmumukhang tanga kapag manghiram tayo, no? Pero pag hihiram sa ganitong motor, no? Mababa yung chance ang payagan tayong makahiram ng ganitong motor sa long ride. So, hintayin na lang natin yung 15 years, guys. At least magkakatotoo. Saan ka pa? So, that's it, guys. That's our vlog for today. Ngayong linggo. Marami pa tayong susunod. Sa mga may tanong about dito sa motor na to, just comment down below. Alright? And sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please unsubscribe. Paco Lens, salamat sa inyong panonood, guys. As always, good vibes. Like, comment, and subscribe. Peace out. Alright.